Purihin ang Panginoon. At right now, inanyayahan ko po kayo dito sa Aklat ng Revelation. This is gonna be the continuation of our series dito sa aklat na ito. At ngayon, nandito na po tayo sa chapter 4, verses 4 through 11. And the title of our sermon is Angelic Worship in the Heavenly Court. Angelic Worship in the Heavenly Court. So, babasahin ko po siya mga kapatid sa English Standard Version. And here's the word of the Lord. Around the throne were 24 thrones, and seated on the thrones were 24 elders, clothed in white garments with golden crowns on their heads. From the throne came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder, and before the throne were burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was, as it were, a sea of glass like crystal. And around the throne, on each side of the throne, are 4 living creatures, full of eyes in front and behind. The first living creature like a lion. The second living creature like an ox. The third living creature with the face of a man. And the fourth living creature like an eagle in flight. And the 4 living creatures, each of them with 6 wings, are full of eyes all around and within. And day and night they never cease to say, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. And whenever the living creatures give glory and honor and thanks to him who is seated on the throne, who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who is seated on the throne and worship him who lives forever and ever. They cast their crowns before the throne, saying, Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Let us go to the Lord in prayer. Ama namin na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa kapahingahan na pinagkaloob niyo sa amin. Meron kaming set apart day na ang aming isipan ay mag-focus sa pag-contemplate sa iyong kadakilaan, pag-contemplate sa iyong natapos na gawa, nakahanga-hanga sa aming buhay. Nawa, Panginoon, ang iyong iglesia sa oras na ito ay ikaw nawa, Lord, ay mangusap. Ipakita mo sa iglesia ang iyong kaluwalhatian upang ang iglesia mo, Panginoon, ay magkaroon ng lakas, sigla, at magkaroon ng malalim na reverence sa iyong sa iyong pagkaikaw, sa iyong pagka-Diyos, O Lord. At nawa, itong nakita ni John ay tulungan mo kami na ma-illumine ang aming isipan, na maintindihan namin ito, Panginoon, itong mga simbolismong ito, at nawa ito'y maghamon sa mga hindi pa kaysa kay Kristo, na sila'y manampalataya at magsisi sa kanilang kasalanan at lumapit kay Kristo sa kaligtasan. I-will mo, Panginoon, na ikaw lamang ang mapurihan sa preaching of the word at hindi ang tao. Sa ngalan ni Jesus. Amen. According to historyskills.com, itong si King Philip II ay naghahanap ng isang tutor sa kanyang anak. At ang kanyang anak during the time was 13 years old. And ang kanyang anak is very known sa kasaysayan, who
was no other than Alexander the Great. Okay? Siya yung later on na kilala natin na nag-conquer ng mga expansive territories and empires mula sa Greece, India, Armenia, Egypt. Ganito ka sikat itong si Alexander the Great. At sa paglipas ng panahon, no, since hari itong si Philip, nakatagpo siya ng isang magaling na tutor, no, na magtuturo sa kanyang anak sa larangan ng lohika. Sa time nila ang logic, importante yon, no? Panulaan, poetry, pati yung rhetoric, yung oration, yung creative way of speaking. Nung muna, since marami ng mga tutor itong si Alexander the Great, ang pagtingin niya sa bagong tutor niya ay parang same lang sa pagtingin niya sa mga ibang gurong binigay ng kanyang ama sa kanya before. So, basic lang ang kanyang pagtingin sa kanyang bagong guro. Ngunit nung siya'y magkaedad na, and after the course of time, nung nag-mature na itong si Alexander, na-discover niya at natuklasan niya na ang kanyang guro ay hindi isang pangkaraniwang tutor. No? Ang kanyang tutor ay lubhang iginagalang pala sa buong mundo ng Griego, nirerespeto ng mga hari at mga scholar at mga statesmen. Kinikilala rin siya, itong kanyang tutor pala, no? Na tagapagmana or successor ng pinakadakilang philosopher na si Plato. At ang gurong ito or ang tutor na ito ay walang iba kundi si Aristotle. No? At his appreciation and reverence to Aristotle nag-increase at nag-deepen ito nung nalaban niya yung mga noble, yung mga kings, nung napansin niya na nirerespeto yung tutor niya, mas lalo siyang humanga doon sa kadakilaan ng kanyang tutor. In fact, sinabi niya, I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well. Yan yung sabi niya, mga kapatid, no? So what does this tell us? Itong illustration na ito. Sometimes, we don't fully appreciate or honor a person until we see how he is honored by other people who are nobler than us. Okay? And this is the very idea that we see here dito sa chapter na ito ng Revelation. Ipinapakita sa atin ni Juan how God is honored and is worshipped in the heavenly court by the more powerful beings than us upang tayo'y mag-develop ng mas malalim pa na perspektibo sa Diyos na ating sinasamba kada Sabbath. Kaya ang message natin for this morning is this: ipinapakita ng Diyos kung paano siya sinasamba ng mga makapangyarihang anghel sa langit upang lalo pang lumalim ang ating pagkilala sa kanyang kadakilaan sa tuwing tayo'y nagtitipon sa araw ng pagsamba. So two things ang titingnan natin for this morning. First, titingnan natin dito sa teksto na ito ang mga makapangyarihang nilalang na sumasamba sa Diyos sa langit. Number two, titingnan natin ang paraan at uri ng pagsamba nila sa Diyos doon sa langit. No? So, alam natin sa Biblia na yung mga temple, yung mga tabernacle doon sa Old Testament, no? Hindi siya yung actual na templo ng Diyos, no? Sabi sa Hebrews 8:5, they only serve as a copy and shadow of the heavenly things.
For when Moses was about to erect the tent, nung binild niya yung tabernacle, no, or yung tent, he was instructed by God saying, see that you make everything according to the pattern that was shown to you. Ibig sabihin, carefully kinopya ni Moses yung pattern ng heavenly pattern na binigay ng Diyos. Kasi yung temple dito sa earth, picture siya, imahe siya sa tunay na templo na doon sa langit. Okay? So here, pinakita, dinala tayo ni John, no, ng previous preaching natin, dinala niya tayo doon sa heavenly dimension, no? Sa seven churches, pinakita niya yung nangyayari sa earth, pero what God is doing, God was taking John to heaven, pinakita niya, ito yung umiiral dito sa langit, na may trono dito, at may sumasamba sa Kanya, no? So titingnan natin, sino yung mga sumasamba sa Diyos doon sa langit. In verse 4 sa chapter 4, around the throne, so in the middle, no, merong isang trono dyan, no? But in the middle of the throne, it's surrounded by 24 thrones. Isang trono, may mga 24 na trono nakasurround, and seated on the thrones were 24 elders. Tinatawag siyang elders, no? 24 elders clothed in white garments with golden crown on their head. So important to note, number 1, no, na ipinapakita ng Diyos sa pamamagitan kay Juan. Take notes, symbolic ito, no? Pinapakita niya kay Juan ng imahe na ang mataas na katayuan ng mga sumasamba sa kanya sa langit. Okay? First, ipinakita ng Diyos kay Apostle John ang 24 thrones at ang 24 elders, no? Ang 24 elders na ito ay may trono. Ibig sabihin, royal ito sila, royal king, no? At may gintong korona. Ito'y nangangahulugan, ang 24 elders na ito ay mga hari sila sa kalangitan. Okay? In heaven, merong mga hari na nagro-rule sa mga lower angels. Kasi may hierarchy of being of angels doon po sa langit, no? Sapagkat itong gintong korona ay angkop lamang para sa isang namumunong hari. Okay? Now, inilarawan sila ni John na may suot silang puting damit. Anong gustong sabihin ni John dito? No? Ang puting damit, nagsisimbolo siya ng purity. Walang stain of sin, di ba? Kasi alam natin sa Book of Revelation later, walang unclean na makakapasok sa new heaven and new earth. Right? So ang mga dwellers doon sa langit, mga kapatid, ni katiting na kasalanan, wala. Walang kasalanan kahit isa doon sa langit, no? Yung mga fallen angels, wala na, bumagsak na doon sa langit, no? Hindi sila pwedeng mag-dwell doon. So, usually itong white garment, ito yung nakikita natin sa mga priest, no? Mga pare. So, ito yung mga angels dito symbolizing na walang stain ng kasalanan. Ngayon, merong other view dito, no? May ibang pananaw dito sa 24 elders. Isa ito sa pinakamahirap na teksto sa Bible, so maraming pagkakaiba ng interpretasyon, okay? Titingnan natin yung yung interpretations ng iba. Many commentators na nagsasabi na ang 24 elders daw ay ang 12 apostles at 12 tribes of Israel. So you have the number 24, no? Para sa kanila, no, ito'y nagre-represent sa Old Testament Church and New Testament Church. In other words, the universal church. Okay? Kasi malinaw din daw sa Revelation 21:12 to 14 na ang 12 gates of the temple are the 12 tribes of Israel. Right? And the 12 foundations are the apostles. So, it makes sense, no, na ganito kung bakit sila nakaka-come up
ng ganitong view. That is also considered as an alternative interpretation. Okay? But there is another view to which I am more in agreement na na-persuade ako sa view na ito at hinold ito ng majority ng mga reform. Okay? So, many commentators such as Thomas Schreiner, G.K. Beale, Smalley at maraming iba, ang observation nila na itong 24 elders na ito ay mga powerful angelic beings na kumakatawan sa lahat ng mga hinirang. So, kumbaga, hindi pa, lahat ng mga elect ay wala pa doon sa langit, right? These powerful angels, sila muna ang nagre-represent doon. At later on, isasama lang doon yung mga hinirang. Makita natin yung great multitude later na biglang magjo-join sa heavenly throne sa 5 and 7 ng Revelation. Pero darating tayo dyan, no? Dahan-dahanin lang natin. Okay. So habang hindi pa nag-gather ang lahat ng mga elect, ang mga anghel muna ang nagsisilbing representative ng mga believers sa pagsamba sa original na templo sa langit. So paano natin nasabi na ito ay mga angelic beings? No? That's the question. Masasabi natin kasi doon sa chapter 5 verse 8, no, na sila ay may dalang, ito ng 24 elders, may dalang golden bowls full of incense. May dala silang full of incense na mga bowls now. Ang tanong, anong ibig sabihin nun? Sabi sa verse 8 ng chapter 5, yung dala daw nila, prayer ng mga saints. Okay? So prayer yun ng mga saints ang kanilang dala. Sila ang may bit-bit, no? So kung kasama pa sila sa saints or mga redeemed people, dapat ang sinabi, bowls of full of incense, which are their prayers and other saints. The mere fact na sineparate ang dala nila na bowl full of incense, prayer ng mga saints, implying na nasa ibang category sila. Okay? At isa pa dito sa chapter 7, 13 to 14, then one of the elders, chapter 7, 13 to 14, one of the elders addressed me saying, sinabi niya kay John, yung nakita mong great multitude na nakasuot ng puting damit, who are these clothed in white robes and from where have they come? And si John sabi niya, I said to him, Sir, you know. Sinabihan niyang isa sa 24 elders. Anong sabi ng isa sa mga 24 elders? And he said to me, these are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So mapapansin natin na ang 24 elders ay naglalarawan doon sa mga naligtas, no? Na sila ay iniligtas ni Kristo sa kanyang sariling dugo. For you have redeemed them. Third person lagi ang kanilang ginagamit, no? Implying na hindi sila belong sa category na yon. Na meron silang ibang uri ng kategorya ng kanilang pag-iral, mga kapatid, no? So sabi ni G.K. Beale here, the elders here are identified as angelic beings representing the church as a whole. Thomas Schreiner, the elders are heavenly beings who represent the people of God. So mga respetadong scholar yan, no? Sa book of Revelation. So yun yung nakita ni John, mga angelic beings, royal na mga beings na may corona na ginto, precious gold. Pero mayroon pa siyang isang nakita, no? Nakita din niya yung 4 na nilalang, na buhay na nilalang. The 4 living creatures, no? And let's look at verse 6 first. And around the throne, on each side of the throne, are 4 living creatures full of eyes in front and behind, no? So ipinakita ni Apostle John na ang trono ay pinaligiran ng 4 na buhay na nilalang. These angels, sila yung pinakamalapit sa trono ng Diyos. Kaya sa description sa Ezekiel 1,
fiery shining ito sa glory, itong apat na living creatures na ito, mga kapatid. And I do believe na itong mga ito yung strongest angels sa langit, no? Mga kapatid. So this is the complete pictorial symbol of what Ezekiel 1 and Isaiah 6 saw. Diba? Anong sinabi ng Isaiah 6? In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraph, mga seraphim, no? Each one had 6 wings, may 6 na pakpak. Ito yun, mga kapatid, yung pinakamalapit na sumisigaw, Holy, holy, holy is the Lord God of glory. At sinasabi dito na itong mga creature na ito, mga nilalang na ito, full of eyes in front and behind. In front and behind. Buong katawan nila sa nakikita niyang imahe, no? Which is symbolic, punong-puno ito ng mata. This is a symbolic description sa pagiging omniscient, no? Kumbaga, lahat ng mga pangyayari sa created order ay alam ng 4 living creatures. Kaya ito yung sagot sa tanong ko dati, paano nalalaman ng mga angels nung inutusan ng mga anghel na i-separate ang elect at non-elect sa time ng judgment? Paano nila nalalaman na elect ito at hindi? Dahil meron silang special na katangian na alam nila yung mga nangyayari, mga kapatid. And I believe ito yung in command sa lahat ng mga anghel on that regard, mga kapatid. Sila din, makikita natin sa Bible, na sila din yung ahente ng Diyos to deliver God's judgment. Malinaw yan sa Revelation 15:7. And one of the 4 living creatures gave to the 7 angels 7 golden bowls full of the wrath of God. Sila ang nagbigay sa mga anghel, no? Na i-execute ang wrath of God. So, hindi to normal na being, mga kapatid, no? We haven't seen this kind of being. At ang nakita ni John, mga kapatid, imahe lang to. Hindi to literal pa, no? Kumbaga, imperfect description pa ito sa kadakilaan ng mga sumasamba sa Diyos, mga kapatid, no? Kaya pansin nyo, Matthew 13:42, the Son of Man will send his angels and they will gather out of his kingdom. Always angel yung kanyang secondary cause sa pag-execute nga ng kanyang judgment. Matthew 13:49, the angels will come out and separate the evil from the righteous. Alam kong hindi lagi nadidiscuss ang mga angels, no? So, since angels ito, mga kapatid, mas magandang atin tong i-explore pa. Sabi ni John MacArthur, the 4 living creatures are the cherubim, no? And an exalted order of angel frequently associated with Scripture. At nilinaw ito sa Bible, word for word, ng 4 living creatures, mga cherubim nito, no? Nandito yan sa Ezekiel 10:20. Sinabi dito, these were the living creatures that I saw underneath the God of Israel by the Chebar Canal, and I knew that they were cherubim. Okay? So malinaw, mga kapatid, na cherubim ito. And sa Psalms 81, you who are enthroned upon the cherubim. Kaya sa temple, may mga cherubim din dalawa, right? In the midst of the temple, dun lalabas yung bright Shekinah ng Diyos, ang kanyang kaluwalhatian in the midst of the cherubim. Picture yan sa actual na nangyayari sa langit. Ang templo nila na grabing yung holiness, hindi yung actual na mga cherubim at angel doon sa langit, mga kapatid, no? Nakita ni John. So ano itong 4 living creatures? Sabi ni J.K. Beale, the 4 figures are designed to be representative of the whole created order of animal life. So kung ang mga 24 elders, nirepresent na bang anghel na ito ang mga elect, ang mga hinirang na someday magjo-join sa kanila sa pagsamba, itong 4 living creatures, yung whole animate life, mga kapatid, no? Kaya ang itsura niya, lion,
refers to the wild creatures, no? Ang second is, para siyang oaks, domestic animals, right? Third is the face of a man. Ito yung pinnacle, no? Sabi ni MacArthur, of God's creation. The highest, no? And the fifth one is the eagle in flight, which is the flying creatures. So all of those are represented by the four living creatures, implying na ang buong creation ay sumasamba sa Diyos, mga kapatid, no? So, this is an amazing imagery na pinapakita sa atin sa ano. So, anong punto dito? The worshiping church. Kasi si John, nasa panahon siya ng great persecution. Posible nasa cave sila sumasamba during the time yung 7 churches. Si John nandun siya sa Patmos, no? Penal colony yun. Pero pinakita dito ng Diyos na despite sa persecution na dumating, hindi kailanman na-interrupt ang pagsamba sa Diyos na makapangyarihan. Pinakita niya the worshiping church. It gives us also an idea that the worshiping church will one day worship God in His glory together with the glorious and powerful angels. Yun yung disenyo ng Sabat natin dito. Na kung titingin ka sa mga kapatid na sumasamba, mga normal, common, payak na pamumuhay, payak na mga tao, pero hindi ito yung final na eschatology ng Sabat mo. Ang Sabat ay makakasama mo itong mga powerful angels na ito at sabay kayong aawit sa kanyang kadakilaan. So, our weekly Sabat in this life is marked by ordinary place, right? Ordinary people, but be that as it may, rehearsal ito to the true worship that will happen in eternity together with the powerful angelic beings. Yun ang makakasama mo doon sa eternal na Sabat, no? So our worship will one day become glorious and will be filled with heavenly splendor na never mong na-encounter dito sa earth. It will be a foreign glory na hindi mo na-imagine na ganito pala siya kadakila ito, mga kapatid. Ano, wonder why? Every time na nagsasabat tayo, anong sabi ng writer ng Hebrew? Turn with me Hebrews 12:22-24. Anong sabi? But you have come to Mount Zion, unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and two innumerable angels in festal gathering. Angels in festal gathering to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven. So habang nag-worship pala tayo, nakikiisa tayo dun sa mga anghel na nandun sa langit or doing their festal gathering, they're worshiping God, mga kapatid, no? Binigyan tayo ng isang araw ng pagsamba out of the 7 na maranasan natin yung foretaste of heavenly worship. So itong Sabat na ito, pagsamba natin sa Sabat, mga kapatid, no? Patikim ito sa heavenly worship na mangyayari someday. So ang challenge natin ng mga sumasamba ngayon, maaring ay tingnan ka ng ibang mga tao na napaka-ordinary naman ng church building ninyo. Napakapayak naman ng liturgy ninyo. Walang mga drums, walang ibang mga klase na mga instrumento. Napaka-normal at common tingnan ng inyong mga preacher. Pero bagamat yan ay may katotohanan, no? Na may simplicity at commonness itong ating pagsamba, pero ating tandaan na ang Diyos na ating sinasamba ay hindi isang payak na nilalang. Kapatid, no? Ating sinasamba ang maluwalhating Diyos na niluluhuran ng makapangyarihang anghel sa kalangitan, mga kapatid. At itong Diyos na ito ay nagagalak at nalulugod sa ating pagsamba at pagkilala sa kanyang kadakilaan. Kung ngayon sa simpleng pagsamba, someday sa maluwalhating
pagsamba, mga kapatid. And God is seeking true worshipers, mga kapatid. Kaya kung ikaw hindi ka pa kaisa kay Kristo, hindi pa kalugod-lugod ang iyong pagsamba, dapat kang manampalataya kay Kristo. Dapat kang maging acceptable worshiper who is saved by the blood of Jesus. Kaya ikay lumapit kay Kristo, sumampalataya ka sa Kanya, at ikay magiging acceptable worshiper of God. So nakita natin yung mga sumasamba sa Diyos na makapangyarihang anghel, no? Ngayon, tingnan natin ang uri at diwa ng kanilang pagsamba sa langit. Let's look at, we're done with verse 4. We're gonna go to verse 5. From the throne, galing sa trono, nasa sentro, mga kapatid, no? Came flashes of lightning and rumblings and peals of thunder, and before the throne were the burning 7 torches of fire, which are the 7 spirits of God. So number 1, note number 1, no? Mula sa trono nanggagaling ang mga siklab ng kidlat, mga ingay at mga dagundong ng kulob. This indicates, it's a picture indicating the seriousness and majesty of the one enthroned on it. Yun yung sabi ni Donald R. Johnson. We also see this in Isaiah 6 kung saan habang sinasambit ng mga seraphim, no? Yung trisagion, yung thrice holy, nakataga. Holy, holy, holy. Kada holy nila, mga kapatid, alam nyo ba ano nangyayari? Verse 5 ng Isaiah 6, at sa harapan ng trono, verse 4, at ang mga pundasyon na mga pintuan ay nayayanig sa tinig ng sumisigaw. Heavenly throne, heavenly places, nagshaken at na-tremble ang pintuan ng heavenly doors habang sumisigaw ng holy, holy, holy itong makapangyarihang 4 living creatures. So ito yung pagsamba na hindi natin naranasan sa Lord's Day natin, right? That's why sometimes medyo nahuhulog tayo sa pagiging overly casual sa pagsamba. Kasi hindi natin minsan naintindihan kung ano talaga ang original na worship na nagaganap sa langit. Okay? Kaya minsan casual ang pagpunta at pagsamba sa church, mga kapatid. So, this symbol, what I was trying to say here, mga kapatid, na sa verse 5 muna, at sa harapan ng trono, so ganun ka-serious, ka-majestic doon sa langit, at sa harapan daw ng trono, may 7 nag-aapoy na sulo. Okay? Ang mga ito'y ang 7 espiritu ng Diyos. Naaral natin before na ang meaning ng 7, it means perfection. Kaya si Jesus, he has 7 I ams, 7 spirits, Sabbath is 7th, no? Perfection, yung completion ng natapos na gawa ng Diyos, di ba? So, itong 7 espiritu na parang lampstand daw sila dito, ito yung nasa Jewish literature, mga kapatid. Ibig sabihin nito, perfection, sumisimbolo sa perpektong presensya ng banal na espiritu na aktibo sa panahon ng pagsamba sa langit. So, this reminds us of the menorah sa Old Testament, yung lampstand sa temple na nagbibigay ilaw sa holy place para may liwanag, nag-illumine sa buong templo, mga kapatid, no? Burning on it to illuminate the tabernacle. So this symbolizes na ang pagsamba sa langit ay pinuspos ng presensya ng banal na espiritu. Ang kanyang presensya ang nagbibigay ilaw at liwanag doon sa heavenly court. Now, what is this trying to tell us, no? Na kung ganun sa langit na puspos ng banal na espiritu, hindi rin tayo pwedeng sumamba
na hindi kasama natin ang presensya ng banal na Espiritu, no? Kaya kailangan tayong manalangin sa next Lord's Day na nawa, samahan tayo ng banal na Espiritu kasi only when the Spirit's presence is there, only then nagiging kapuri-puri ang ating pagsamba. In verse 6, at sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin tulad ng kristal. Ang daming imagery na nakikita natin dito. Ito'y tumutukoy sa purity na nakapalibot sa trono ng Diyos, no? Kumbaga, ang trono ng Diyos is a pure, perfect, without blemish. Pati nga yung mga judgments niya na possible ngayon, may question ng mga tao, but sabi ng Bible, every mouth will be stopped when that day comes in. And nobody could say, oh Lord, why did you do this? Makumbinsi ang tao sa pagdating ng panahon. His justice is pure. His decision for salvation is perfect. Ganun yung makikita. He reigns in righteousness, right? In purity. Ganun siya ang makikita doon, mga kapatid. So, unlike sa ating pagsamba, na mix pa ngayon ng mga impurities, right? At kasalanan dito sa mundo, sa langit, mangyayari na yung pinaka-genuine at heartfelt na pagkanta, pagpuri sa Diyos sa kanyang kabutihan sa atin. Dito, posible na habang kumakanta tayo, yung mga isipan natin kung saan-saan na pupunta, may mga halong kasalanan yung ating pagpunta dito, pero doon sa langit, walang sin doon, mga kapatid. So may experience talaga ng tao someday ang isang perfect na pagsamba sa Diyos. At ito ay foretaste mga kapatid, no? Ititrain natin ang sarili natin na i-pattern natin yung pagsamba natin sa tunay na pagsamba doon sa langit. At anong ginagawa nitong pinakamakapangyarihang anghel? Let's look at the 4 living creatures, verse 8. And the 4 living creatures, each one of them with 6 wings, are full of eyes all around. Pero sinabi din dito, verse 8 mga kapatid, and within. Meron din silang mga mata within sa kanilang sarili. Okay? Hindi lang siya around ng buong katawan niya, pati sa panloob niya. Meron siya, he is able to search everything about himself. Anong ginawa nitong makapangyarihang anghel na ito? Day and night, they never cease to say, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. So the most powerful and nearest, pinakamalapit na anghel before the throne is filled with humility. No? Siya'y punong-puno ng pagkababa sa sarili niya. Ang kanilang maningning na kadakilaan ay hindi umakay sa kanila upang isipin na nila na sila'y karapat-dapat sambahin gaya ni Lucifer. Hindi. Habang lalo silang lumalapit sa Diyos, lalo nilang nauunawaan ang napakalaking agwat sa pagitan nila at sa nakaupo sa trono. Lalo nilang kinikilala na sila ay walang anuman kung iahambing sa kanya na nakaupo sa trono. We are great. They could have said, we are great beings, and Lord, you have made us great. But what are we compared to thee? You are the Trisagion, the thrice holy God. No? Everything about God is holy, separate. No? Infinitely separate. Anything that you think about yourself, He is infinitely different. Ganon yung holy, holy, holy na Diyos, mga kapatid. Here nakikita natin ang mga highest angelic beings na ito ay hindi nakaramdam ng pagod, pagkaantok, pagkabagot. Makikita natin na ang buong enerhiya at lakas nila ay inaalay nila sa pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos. Are they forced by God
Sambahin mo ako, you utter the word holy, holy. I believe it is on their own will. If there's one thing that they would want to do there in heaven, is to sing praises to God. Para sa kanila, yan yung pinakamagandang bagay na gagawin nila doon, no? That's the four elders. Last, the four living creatures. Last, the 24 elders, verse 9 to 10. And whenever, so makita mo yung dialogical worship dito, yung pag-respond. And whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him, habang nagpapasalamat yung four living creatures, naghabig-bigay sila ng glory, anong sabi nitong the 24 elders fall down before Him who is seated on the throne and worship Him who lives forever and ever. And they cast their crowns before the throne, saying, yung mga corona nila na crown, yung golden, mga ginto nila na crown, na ang ganda pakinggan na meron kang crown dun sa langit, right? What they did in worship, they throw their crowns. At sinabi nila, not unto us, but unto thee. You are worthy, our Lord and our God, to receive glory, honor, and power. You created all things, no? And by your will, we existed and were created. Mga kapatid, no? Ang mga royal kings sa kalangitan na nakasuot ng gintong corona, we see here that as they encircle the throne, they bend their knees before the one who sit on the throne and cast their crowns. We don't want glory. Glory is not proper to us. Glory is proper to you. Ganun yung respond nila, mga kapatid, no? Idiniklara nila na ang gayong karangalan ay higit na nararapat iukol sa Kanya kaysa kanila. Dito natin makikita na ang tunay na diwa ng pagsamba ay humility, mga kapatid. And every time pupunta tayo dito, dalhin natin itong humility. Ipapababa natin yung ating sarili sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa taong humble. Ang tunay na pagsamba sa Diyos ay ang pag-amin sa ating kaliitan at pagkilala sa kanyang kadakilaan. Regardless kung sino ka man, regardless sa anong katayuan at karangalan meron tayo sa buhay, sa ating pagsamba, lumapit tayo na may pag-amin na tayo'y mababa lang. No? Na tayo'y mababa, na tayo'y maliit kumpara sa Diyos. At hamak lang tayo ng nilalang sa harap ng makapangyarihang Diyos. Kaya kung ikaw, nakikinig ka ngayon at hindi ka paligtas, no? Napakinggan mo ngayon ang kaluwalhatian ng Diyos na nakaupo sa trono. Tandaan mo na ang buong sansinukob may natatangi at nag-iisang soberano. Ang mga anghel na sinasamba ng ibang religion, nakaluhod at nakayuko sa pagkilala sa nag-iisang soberano, mga kapatid, no? Siya yung natatangi, soberanong hari, at habang hindi pa siya maghuhukom, because one day, this king will judge. At habang hindi pa siya nagagalit at naghuhukom, tingnan mo yung kadakilaan niya, lahat ng mga anghel lumuluhod, sumasamba sa kanya. Isipin mo kung paano siya magalit when the day of his wrath comes, no? Pero habang hindi pa yun dumating, itong hari na ito na hustisya ay hari na mapagmahal at mapagbiyaya. Binigay niya mismo ang kanyang anak para maligtas ka kung ikay lalapit at sasampalataya sa kanya. Ngayon, are you going to believe in the Son of God, the Lord Jesus Christ, whom God has given for us? Or will you reject the Son? Ang sabi niya sa mga hari, Psalms 2:12, kiss the Son, lest He be angry, and you perish in the way, for His wrath is quickly kindled. Mga kapatid, matakot ka sa nilalang na binabangga mo. Diyos na makapangyarihan ito. Huwag mo siyang gawing kaaway, gawin mo siyang kaibigan habang ipinagkaloob pa niya ito sa atin.
Manampalataya ka kay Kristo. As a conclusion, ngayon ang buhay natin ay nahahati sa common and holy. In 6 days, we will live our lives common. In the in every week, merong holiday, no? Itong araw ng pagsamba. We have common days, we have a holiday, but soon wala nang moment sa buhay natin na hindi holy. Every work shall be worshipped there in heaven. At saan natin mababasa yan? Revelation 7:15. Ang lahat ng naligtas ni Kristo, therefore they are before the throne of God and serve Him day and night in His temple, and He who sits on the throne will shelter them with His presence day and night. But until that day, the Sabbath gathering in this earthly tent should replicate and get its pattern sa tunay na pagsamba sa langit. Nawa sa pagpunta natin sa pagsamba, maalala natin ang passage na ito, na kung paano siya ginagalang, tinatangi at nirerespeto ng mga anghel at sinasamba na makapangyarihang nilalang. Nawa tayo din, mas all the more magpakababa sa ating sarili at mas magbibigay ng tamang papuri at pagkilala sa Kanya. Behold the God of Scripture. Let us pray to the Lord, mga kapatid. Our Lord and our God, languages and words are not able to describe sa iyong kaluwalhatian. We fail. Our mouth fail to describe it. Our minds cannot fathom it, Panginoon. But you have a glimpse of who you are and how you are worshipped. At habang nagre-reflect kami dito, Panginoon, nakikita namin kung gaano ka-imperfect, ka-impure ang aming pagsamba. Pero nalulugod ka pa rin, Panginoon, dahil kami sumasamba na kaisa kay Kristo. Si Kristo ang dahilan kung bakit ang worship namin ay katanggap-tanggap sa iyong harapan. Kaya salamat, Lord, na hindi ka Diyos na magja-judge sa amin, sa mga kakulangan namin sa pagsamba. Ika'y Diyos na willing mag-forgive sa amin at tumatanggap sa kakarampot at payak na pagsamba na aming ino-offer sa iyo. Nawa, Lord, mag-improve kami sa aming pag-ponder sa iyong kadakilaan. At nawa, Lord, mapurihan ka ng iglesyang ito at mag-encourage sa amin na ang araw ng pagsamba ay araw mo at hindi aming araw. Araw ng pagsamba mo, Panginoon. This we pray, we thank you in Jesus' name. Amen.